papatay. Huwag kayong bayolente. No? Bayaan nyo ng ako na lang. Ang bayolente, ako na lang. Sanay naman ako sa ganun. Kayo ang mauuna, taong bayan. Kasi nanonood lang ang PNP at AFP at tinitignan, sino ba talaga dito ang tama? Sino ba dito talaga ang mas nakakarami? Yon ang susundan. May mga politikong mababait, pero mas maraming politiko na walang iya. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung kinakailangan ako ang magdala ng hustisya sa kanila, I will bring justice. Kakalusin lahat sila. One day or another. Sa ngayon, mapayapa kayo. Huwag kayong masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Kung, ayan, masakit na naman. Kung hindi ako may karamdaman, dinadamdam, nandyan ako, dadamayan ko kayo. Anyway, marami pang araw. Alam nga naman yung sinasabi ninyo, masunod kayo. 50,000 people will not do it, 10,000 will not do it, 1 million people will not do it, but millions of Filipinos, nationwide, global, sabay-sabay sa isang takdang araw, ipakita natin na tayo ay nagsasabi na tama na, ayaw na namin. Ayaw na namin. Hindi tayo magpapairal ng galit, magpapairal tayo ng katotohanan. Yun ang gusto namin. Hustisya, katotohanan, yung real talk lang. Totoo naman na kinukulimbat ang pera. So, pagkagalit kasi kayo, yung damdamin ninyo, yung silakbo ng damdamin, gusto nyong pumatay. Huwag kayong papatay. Huwag kayong bayolente. No? Bayaan nyo ng ako na lang. Ang bayolente, ako na lang. Sanay naman ako sa ganun eh. Pero kayo, ang kinakailangan lang is you at the right time and moment, sama-sama kayo na ipapakita ninyo na ayaw nyo na. Ipapakita ninyo kung ano ang gusto ninyo bilang taong bayan. Stick to the issues. Mag-helicopter view kayo. Helicopter view, wag yung mahalang helicopter, wag kayo sasakay sa helicopter. Kunwari lang, nasa helicopter kayo. Ganun kayo, katingin kayo sa baba. Kunwari, drone kayo. Nakikita ninyo na, okay, eto, ano bang nangyayari? Ang daming iniimbestigahan, ang daming problema ng bansa. Sinasabing may droga, nagsisingot ng droga ang presidente, dinededma kami, biyahe ng biyahe, may mga namamatay, nasa biyahe siya, nagpaparty siya. May mga investigasyon, may mga nawala nangyayari, investigasyon, in aid of legislation, pero in aid of humiliation. Walang yan. Itigil nyo na yan, Senado. Walang pupuntahan yan, sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan. Itigil nyo yan, huwag kayong mayabang, itigil nyo yan. Kasi kayo, hinalal lang kayo. Anytime, pwede kayong matanggal dyan. Reminder sa taong bayan, may nakita akong placard. Ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Meron nakitang ganun, along that line of thinking. Ibalik ang kapangyarihan. Mga Pilipino, mga kababayan, never nawala sa inyo ang kapangyarihan. Never. Nasa inyo lagi ang kapangyarihan. Nakalimutan nyo lang gamitin ang kapangyarihan. Never mawala sa inyo. Ipinapasa nyo lang, pinapahiram nyo lang. At any point in time, pwede nyong kuhanin. Kung gusto nyo, antayin nyo hanggang eleksyon, pwede. Pero kung talagang marami kayo by will of the people, by democracy, majority wins. Pero kung 100,000, 50, wala yun. Hindi mangyari. Pero yung EDSA 1 and EDSA 2, 2 milyon lang, abay nabago ang sistema. Nabago ang kamada. Abay sa susunod, ipakita ninyo, milyon, hindi lang 2 milyon. Pakita nyo kung ilan, buong Pilipinas, buong mundo, ang Pilipino sisigaw, ayaw namin ng ganito. Puso.
Okay. Nagsasalita ako dahil sa yan ang gusto ng langit eh. Okay. Dinasalan ko yan. So, hindi dapat umiral yung kasamaan. Kayo ang dapat umiral, pero wag mabrul. Wag na wag yung hindi, ibitay, hindi, ganito, patayin na. Hindi, wag ganon. There should be some order to what you want to happen. Order pa rin. That's why nandyan ang armed forces, nandyan ang PNP. Nagmamasid lang sila. Huwag nyo silang pipilitin. Mauna na kayo, susuporta kami. Hindi. Kayo ang mauuna, taong bayan. Kasi nanonood lang ang PNP at AFP at tinitignan, sino ba talaga dito ang tama? Sino ba dito talaga ang mas nakakarami? Yon ang susundan namin. Kaya kayo mga BBM, wag imbis na nagbabatikos kayo. Dalawa, ipakita ninyo yung kagandahan, good governance kung kaya ninyo. Pakita ninyo, baguhin ninyo yung sistema ninyo, baguhin ninyo yung ginagawa ninyo. TikTok, may nangyayari pa. BBM, magpa-drug test ka March 31. June 12, magdedeklara kami ng independence. Kasi from June 12 hanggang June 30, wala na kayo. Hindi nyo pinakita, meron pa kayong March, April, May, hanggang June 12, we will declare our independence. Magse-celebrate kami ng independence. Independence from corruption, your abuses, independence from wrong governance. Lahat ng mali, tatanggalin namin sa kasaysayan ng Pilipinas, period. Yun na ang huli, June 12. Pero walang bayolente. Gusto ko lang makita kayo, mga taong bayan. Kaming mga retired, gusto rin namin makita yung sarili namin. Yung iba, kung walang pakialam, walang pilitan. Kung kayo ayaw makinig sa amin, sa akin, walang pilitan, bahala kayo. Ang sinasabi lang namin, may pagkakataon tayong baguhin ang Pilipinas. Changing the leadership will not solve the problem. Going to the streets, millions of us will not change the problem, but it may start the solution to the problem. Gaya na sinasabi ko, yung magsasaka, yung oras ko, gaya na sinasabi ko yung magsasaka, buti pa siya alam niya ang problema at alam niya ang solusyon. Sa isang bukirin na merong puno, siguro yung iba sa inyo nadinig sa vlog, may punong, nung umpisa, isang taon pa lang yung puno, ganito lang siya. Gaganon-ganon, kung hampas-hampasin lang niya, dinadaan-daanan niyan. Kaya niyang ano yun. Pero sumanga na, over the years, hanggang sa gumanya na yung puno, lumaki na. Tabas-tabas, yun ang nagagawa niya. Laga-lagarit, no? Pero over the years, naging malaking-malaking puno. Ang kaso, yung puno nakakalilim sa dami ng sanga. Walang tumutubong magandang halaman dun sa lupa niya. Yung mga ugat ng puno na yon, kung akasya yan, alam niyo naman akasya, malaki yung umbrella at malalim ang ugat at makalat ang ugat. Walang natitirang sustansya, apply ka ng fertilizer, wala rin, bansot din ang halaman mo kasi dalaway nawawala. Yung araw at yung nutrients ng lupa, kahit anong gawin mo, bansot. Kaya ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Kung iisipin ninyo, ang problema natin ay ang puno ng politiko, puno ng mga politiko. May mga politikong mababait, pero mas maraming politiko na walang iya. From 1986, nandun kami, yung iba sa inyong senior, nandun din. Naranasan namin, pinasa sa mga politiko 1986 in the hope that it will lead to a better Philippines. What happened? 38 years. Nagkaroon tayo ng 6 na taon na maganda under Duterte leadership, pero akala natin itutuloy ng BBM, pero nabudol. Ako nasasabi ko ngayon, nabudol ako. Isa ako sa nabudol. Sorry, nabudol ako eh. Nangako kasi. Panay, pangako. So, tabas tayo ng tabas. Ngayon, mag-i-edge sa 3 na tayo. Hindi tayo nasawa. Edge sa 1, edge sa 2. Ngayon, nag-edge sa 3 na nga dati. Kay Gloria, kay GMA. Hindi pumasok yon. Naharang sila sa Malacanang. Kaya nga walang pupunta dapat sa Malacanang. Haharangin kayo ng PSG. Lalabas yung mga tangke.
Mas maganda. Tas ngayon, kung EDSA 4 na, ang dapat, dun lang kayo sa lugar. In place. Dumami, fine. Pagka hindi dumami, panalo ang mas nakakarami na pro-BBM supporter, democracy wins. Bahala kayo sa Pilipinas ninyo. Yung lalo na yung mga bayaran, yung mga troll, gusto nyo ng ganyan. Sige, bahala kayo. Magiging biktima yung mga anak ninyo at asawa ninyo sa droga. No? Kami, gusto naming tapusin lahat ito. In one sweep, kaya nating tapusin to. Pero hindi pwedeng palit lang tayo ng gobyerno, palit lang ng mga player. Whole of nation approach ang gusto kong mangyari. Whole of nation. Kagaya nung kala Doc Lorraine at ka Eric, nandyan sila at lahat ng player sa NTF-ELCAC at salamat kay FPRRD at pinayagan niya at matagal na yan pinopropose sa Armed Forces, hindi pumapasok, iba-iba lang ang pangalan. Pero ngayon, pinasok yung NTF-ELCAC. Yung 50 taon lang ng mga rebelde, natapos na.